theology sa Romans 9 so that we will be able to understand how we will be applying them sa ating home pagtingin, most especially sa mga unsaved, sa mga hindi pa nakakikilala sa Panginoong Jesucristo. So with that said, tayo ay pumunta na sa Romans 10, and for this morning, we will be looking at verses 1 hanggang 4. Hopefully, we will be able to finish all these verses. So let's begin reading. Simulan ko natin basahin sa verse 1. Brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. For being ignorant of the righteousness of God and seeking to establish their own, they did not submit to God's righteousness. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. So para ho sa araw na ito, ang ating pong topic is entitled Why People Are Not Saved. So tayo ay muling dumulog sa presensya ng Diyos as we pray. Dear Lord, these passages are your word, and we need your word every moment of our lives. Sinabi niyo ho na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi mula sa inyong mga bibig. Kaya Panginoon, bigyan niyo kami muli ng pagkauhaw at pagkagutom sa inyong katwiran, sa inyong salita. Lord, kung meron pong nanunuyo sa kanilang spiritual na paglakad, pray Father that, Lord, we will just hydrate our soul with your words, the cleansing water and power of your word at this time. Hinihiling namin, Panginoon, na we will just open our mouth wide to be able to not only partake of your word, but to devour your word, that we might find joy and delight in you. Maraming salamat, O Diyos, for all the things that you will be doing and accomplishing in our lives and in our midst today. And for that, Lord, we bring back to you all the glory, the honor, and the thanksgiving in the name of Jesus. Amen. Okay, so we are starting a new chapter dito sa Romans chapter 9. At gaya ko ng aking nabanggit kanina. Okay, so we have started a new chapter today, Romans 10. And we have just concluded na po yung Romans chapter 9. And this Romans chapter 9 talks about yung po sovereign something. So sa ating mga pagpunta sa Romans chapter 10 ay ang makikita ko natin sa bunga na pagtuturo ko ni Pablo ay yung kanyang burden na kanyang na-express sa kanyang pananalangin para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Alam natin na si Paul, of course, has a, we might call a dual citizenship. He is a genuine Jew, pero siya rin po ay he also bought his Roman citizenship.
So siya ho ay dual citizen. And we can see that as we have studied Romans chapter 10 regarding God sovereignly choosing whom He will save, maaaring ang tanong ko natin ay, bakit pa kinakailangan manalangin? Kung meron ng palang napili ang Diyos para Kanyang iligtas, bakit pa kinakailangan tayo mag-google ng oras sa pananalangin para ang mga tao na gusto nating maligtas ay magkaroon nga ng kaligtasan? So ito ay isang very natural na question, and in fact, kung hindi mo nga tatanungin yung question na yan, ay hindi mo talaga natin marahil iniisip yung mga issues regarding Romans chapter 9. Kaya ho, natural lang na tatanungin natin yung katanungan na yan, na kung God is sovereign in choosing whom He will save, bakit kinakailangan pa natin manalangin? So yan ho ay ating sasagutin as we go along our outline. So we can see in the next slide na ang Romans 10, 1-4 describes Paul's honest desire and prayer for the people of Israel to be saved through faith in Christ. He acknowledges their enthusiasm for God, but that cannot overcome their ignorance about how to reach God's righteousness. It is not through keeping the law that is impossible. And in the next slide, as we continue yung ating intro, ang argument ni Paul ay ganito: Jesus has established true righteousness for everyone who believes. So the Gentiles or the Roman believers have righteousness through faith. And these competing Jewish authorities attacking them do not. Bakit po? Because they are seeking righteousness by faith. The stumbling stone na siyang binanggit na ni Paul dito sa latter part ng Romans chapter 9, which says, "Behold, I am laying in Zion a stone of stumbling and a rock of offense, and whoever believes in Him will not be put to shame." So yung stumbling stone mo, yung faith in Christ, ang siyang nagtatalisod sa kanila. They were offended. They could not accept at any time na the cross of Christ is the answer sa kanilang problema sa kasalanan. So meron ng 4 na bagay na nais kong ibahagi sa inyo ngayong umaga from this verses 1-4. And we begin with number 1. Religious people often miss salvation in spite of the prayers and deep concern of godly people. But we should pray anyway. Sabi ni Paul, let's look back at the verse 1. Sabi niya, "Brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved." Now, dito ho makikita natin na ang religion ni Paul ay hindi isang religion na kulang sa puso para sa mga hindi ligtas. Meron hong isang grupo na what they call hyper-Calvinist. These people, of course, believe in the sovereignty of God in election, so there is no problem with that. Ang problema ho, they are simply sitting down and watching like audiences na ang Diyos na ang bahalang tumawag at magligtas sa mga chosen niya na wala silang ginagawa. Ibig sabihin, hindi nila pinapanalangin yung mga unsaved, hindi sila lumalabas para magbahagi ng salita ng Diyos, whether sa kanilang mga kasama sa trabaho o sa kanilang mga kapitbahay o sa kanilang mga kamag-anak. Sinasabi nila na since sila naman ay elected by God, so one day God will just touch their hearts and open their minds and they will come
to a saving knowledge of Jesus Christ. So, these people are not ardently praying for the salvation of the lost. They seem to have no heart, or they seem to have a lack of heart to reach out sa mga hindi pa naliligtas. And this is something na nakakalimutan mo natin. Na bagamat God has sovereignly chosen those whom He will save, but God has also sovereignly chose the method kung paano ho maligtas yung kanyang mga pinili na. And basically, meron hong dalawang method that God sovereignly chose para maligtas yung kanyang mga pinili. Una ho, yung panalangin. At pangalawa ho, yung preaching ng gospel na later on, pag-aaralan mo natin also in the same chapter, Romans 10, na siyang, let me just read that para makita na ho natin for today. In Romans 10, simula po sa verse 14. So you look at verse 14, chapter 10. And following, how then will they call on Him in whom they have not believed? And how are they to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed what he has heard from us? So faith, verse 17, comes from what? From hearing, not just hearing anything, but hearing through the word of Christ. And not just any word of Christ, but the gospel. Yun ang konteksto niya. So how does God call those whom He has sovereignly chosen for salvation? Prayer and the preaching of the gospel. So if you are saved, brethren, you are to be in the business of praying for the lost and in the business of reaching out to the lost through the witness of the gospel of Jesus Christ. So hindi yung pwedeng wala kang ginagawa, ikaw ay passive, nakaupo ka lang at you're just believing na God will just save one day yung kanyang mga pinili na maliligtas. That is not, brethren, real Christianity. And we can see even in Paul's letters from the book of Romans until his writing to Philemon. Yun mo yung kanyang mga letters, from Romans to Philemon. Lagi mo niyang sinasabi na ipanalangin siya. Panalangin siya, nagamitin siya ng Panginoon. In what? In reaching out to the lost. He was always telling the churches to pray for the lost, to witness to the lost. Kaya kung nandun yung desire dito ni Paul, yung kanyang desire and prayer to God for them is that they may be saved. Na magbigay lang po tayo ng isang halimbawa from the Old Testament scripture. In the next slide, we see here a parallel to this balance between God's sovereignty and our responsibility to pray. Mula ho sa Daniel 9 verses 1 to 3. So si Daniel ho was reading the prophet Jeremiah, and he observed that Jeremiah had prophesied that Israel would be in captivity in Babylon for 70 years. So na-realize ni Daniel that the time for them to be restored was rapidly approaching. So alam mo niya, mangyayari ho yan.
yung restoration ng Diyos para ho sa Israel. So ano ho ginawa ni Daniel? Hindi lang ho siya basta upo na lang ginawa at hinintay na lang na kumilos ang Diyos. Ang ginawa ni Daniel, he sought the Lord by prayer and supplications, even with fasting, sackcloth, and ashes. So, nag-propel sa kanyang espiritu yung kanyang knowledge and understanding sa sovereign plan ng Diyos for the nation of Israel. Kaya kung siya ay nanikluhod sa harapan ng Diyos para panalangin ang kanyang bansa. Kaya ho, bilang mga Christian, napakahalaga ho, as we look around, in fact, sa bahay na lang natin, and when we go outside sa ating community, ang daming tao na hindi pa Christian. We should put them in our hearts. Ilagay mo natin sila sa ating mga puso. Alalahanin po natin sila sa ating mga panalangin. Diba ang sabi nga ako ni Paul kay Timothy, na first of all, whenever the church gathers, pray for all men. Sabi, for kings and for all those who are in authority. So you pray para sa mga tao na nasa itaas hanggang sa mga tao na nasa ibaba. So yung coverage ay para sa lahat ng tao. Of course, you cannot individually pray for billions of people, but you can pray specifically sa mga tao. So we can pray for those in government positions na hindi pa nakakikilala sa Panginoon. You can pray for your office mates and schoolmates or classmates, neighbors, relatives na hindi pa nakakikilala sa Panginoon Diyos. You put their names in your journal or in your notebook and always pray for them. Tandaan po natin that sabi nga ni E.M. Bounds that prayers are deathless. Ibig ko sabihin niya ay kahit na namatay na, hindi nagpe-pray, yung effect ng prayer ay nagpapatuloy. Buhay ang panalangin. And therefore, ito ay isang bagay that we can even, it is a blessing that we can lead the next generation even after we are long gone in this world. Yung panalangin mo. My heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. Of course, there is no guarantee that when you pray for someone, 100% maliligtas siya. Wala ho nakakaalam. But that should never discourage us to continually pray. Because that is God's sovereign method in saving people. Of course, we can never change God's sovereign election. But it doesn't cancel the fact na tayo mo ay may panawagan sa harapan ng Diyos na ipanalangin ang mga taong hindi paligtas. Kaya mo, ang problema ng maraming Kristiyano, we pray for things. Of course, there's really nothing wrong praying for things. Pero kadalasan, doon mo tayo nauubos ang oras natin. Manalangin sa mga bagay-bagay. Pero kakaunti lang yung oras ng tao na manalangin sa mga tao niya. Alam niyo, sa harapan ng Diyos, pinakamahalaga tao. Hindi yung bagay. Hindi yung trabaho, hindi yung kotse, hindi yung bahay, hindi yung gadgets. Ang mahalaga sa Diyos, tao. Dahil ang tao may eternal soul. Yung eternal soul na yun, pag hindi yung naligtas, pupunta sa impyerno. So we better redirect and refocus ang ating mga panalangin. Precious ang kaluluwa ng tao. What shall a man profit if he gains the whole world and yet forfeits his soul? And what can a man give in exchange for his soul?
Alalahanin po natin lagi yung verse na yan whenever we come to God in prayer. Para ang ating pong desire and passion sa prayer are people. Dahil may kaluluwa ko sila. Praying for their salvation. So yun ho ang una. Religious people often miss salvation in spite of the prayers and deep concern of godly people. But we should pray anyway. Sumunod ho na slide and second point. Religious people often miss salvation in spite of their zeal for God, because their zeal is not in accordance with what? With knowledge. Tingnan niyo mo yung verse 2, sabi yan, for I testify about them that they have a zeal for God, but not in accordance with knowledge. Nung sinasabi mo ni Paul yan, when I was reading that during my study, it brought in my mind yung testimony mo ni Paul sa mga taga-Philippians. Hindi ko lang nailagay niya sa slides, pero sinasabi niya sa Philippians chapter 3. Okay, so you can go with me into this verse. Philippians chapter 3, sinabi niya sa verse 4, ito yung kanyang testimony, yung mga bagay na kanyang pinagmamalaking in the past. Nakakala niyang yun ang mga paraan para siya ay kaluguran ng Diyos at siya ay maligtas. Simula sa verse 4, sabi yan, though I myself have reason for confidence in the flesh also. If anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more, circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law. Now look at the next phrase. A Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, and as to righteousness under the law, blameless. But whatever gain I had, so he thought yun po yung kanyang mga gain, profit. Sabi mo niya yan, I counted as loss, lugi, for the sake of Christ. So when he was talking here about the Israelites having a zeal for God, inilalagay niya yung kanyang nakaraan to identify with them. He has so much zeal na yung kanyang zeal dumating sa punto na pumapatay na siya ng mga tao. At akala ho niya, he was doing God a service. Nalulugod ang Diyos sa kanya. Tingin niya ang mga Christians, sila yung mga kalaban ng mga Jews. At kinakailangan silang ma-eliminate. At hindi ho niya ginagawa yun half-heartedly. Hindi ho hilaw yung kanyang zeal. Talagang sobra yung kanyang hong zeal. In thinking that he was doing it for God. Karamihan mo ng mga Hudyo, ganun din. Kaya sabi niya, for I testify about them. Yung word na testify is a Greek word, ano? In the Greek, it is the word martyreo, na kung saan we can get or derive the English word martyr. It means to solemnly bear witness in a court of law. So ibig kong sabihin dyan, Paul was testifying kung gaano katotoo and authentic yung kanyang sinasabi, as if he was swearing yung kanyang sarili sa isang court para sabihin na hindi siya nagsisinungaling. So he was saying, I testify about them. I know what I'm saying.
I've seen it with my own eyes. I have heard it with my own ears na ang mga Israelita have a zeal for God. Galing siya nun. He was a Pharisee. So he knows what he's talking about. Kaya lang, sinasabi rin niya, pero, ito yung malaking pero, not in accordance with knowledge. So yung sinabi niyang zeal, tignan ko natin ang ibig sabihin niya in the next slide. Yung word na zeal in the Greek is the word zelos, meaning an intense enthusiasm or passion. Pero ang problema ko, yung zeal nga nila ay dictated by their own construct kung paano mamuhay. So yung zeal ho ng mga Israelita, ang problema, imbis na ito ay magdala sa kanila sa pagsunod sa Diyos, opposite direction o resulta ang nangyari. They were disobeying God. And they were just trying to justify themselves. Mahalaga ho, brethren, ang zeal in serving God. Okay, please do not misunderstand me. I am not encouraging na if you're serving God, kinakailangan ikaw ay neither hot nor cold. Hindi ho. Hindi ka pwedeng wala kang spiritual fervor. Hindi ka pwedeng hindi ka passionate when you are serving God. Because that is God. Diyos na ho yun eh. Kaya sabi nga ng psalmist, serve the Lord with gladness. Amen? Serve the Lord with gladness. Pero also, para mabalansin ang uyan, and we can learn from the Israelites' mistake. Everything in the Christian life begins not with zeal, but begins in knowledge and truth. Now, let me repeat that in case hindi niyo po nasaluyan. Everything in the Christian life does not begin with zeal, but with knowledge and truth. Ang dami ng mga churches, sa kanila, mas inaangat nila ang zeal over knowledge. Kaya hindi ho tinuturuan ng mabuti yung mga tao ng doktrina, ng salita ng Diyos. Marami mga churches na mahalaga sa kanila, basta masipag ka lang, basta sumusunod ka lang, basta lagi kang nandyan. Every time na kailangan ka, nandyan ka. Meron kang ginagawa, marami kang ginagawa sa loob ng church, marami kang ministry. It is, brethren, parang filling up your calendar dahil yan ang ibig sabihin ng Christianity. Karamihan ng ginagawa. At kinakailangan pag ginagawa mo yan, talagang kitang-kita na ikaw ay ganado-ganado. Masaya-masaya ka. Talagang nilalagay mo yung emosyon mo sa lahat ng ginagawa mo. Ang problema ko dyan, if you put zeal over knowledge and truth, yan mo ay delikado. Because our zeal can be misguided and misplaced. At minsan nga yung zeal ay nandoon na sa religion, nasa ministry na, at minsan nga naka-focus na doon sa kung sino man yung religious leader na kanilang pinagsisilbihan, at wala na ho talaga sa Diyos at sa kanyang mga salita. It is very dangerous because it can destroy the faith and even the very lives of people who are zealous. Sabi ng Hosea 4:6, let me quote, my people are destroyed for lack of knowledge. So paano sila destroy? Lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I reject you from being a priest to me. And since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. These are really hard words from God. Hindi ho natutuwa ang Diyos
kapag nireject mo ang knowledge. Pag hindi mo binigyan ng pangunahing halaga yung kung pagkakilala sa Diyos, you can be as zealous as, for example, yung mga prophets ni Baal. The whole day, they were worshiping, they were praying, they were calling out to God. Pero God judged them. Because their zeal was not for the real God. So walang silbi yung kanilang zeal. Kaya a lot of Jews were rejected, a lot of their families were destroyed, brethren, because the parents were not what? Were not teaching the laws. They were not modeling before their children the laws na siyang binanggit ng Panginoon sa Word, sa Deuteronomy chapter 6. To love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. And to teach these things, or to put these things in your heart, and to teach them to your children. So, hindi mo tinuturo sa mga anak mo na kailangan maging zealous ka for God. Kulang mo yun eh. Ang delikado mo yun. Magiging lagi ka lang naghahanap ng emotional high. Hindi mo laging mataas ang ating emosyon. May mga panahon na parang hindi mo nararamdaman eh. Ibig sabihin, pag hindi mo nararamdaman, hindi ka na maglilingkod sa Diyos. Hindi ka na sasamba sa Kanya. Hindi ka na mananalangin at hindi ka na lalabas para magbahagi ng salita ng Diyos. That's why zeal is very deceptive and very dangerous. What would balance, brethren, and direct properly yung ating zeal if we have a true knowledge of God and we are fundamentally sound in terms of understanding the doctrines of the Bible. Kung hindi yung zeal na yan, magbibigay lang po yan ng yabang sa atin. Kasi ang mangyayari po dyan ay ikukumpara mo yung sarili mo sa iba. Dahil ginawa mo ito, hindi nila ginagawa. Halimbawa po yung, when we look at the next slide, when we look at the man who thought he was righteous in Luke 18, sinasabi yan, beginning at verse 9, he also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt. Two men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee, standing by himself, prayed thus, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week, I give tithes of all I get, but the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. So ito yung conclusion ng Panginoon. This man went down to his house justified. So he was talking about the tax collector in verse 13. Rather than the other. Sino ho yung the other? Yung Pharisee na nagmamalaki sa verses 11 to 12. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. So sino ho yung nag-aangat, nagbubuhat ng kanyang sariling bangko? Yung Pharisee. At sino naman may nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos? Yung tax collector. Kasi nakalimutan ng tax collector, when you go in God's presence, when you stand in God's holy presence, the playing field is level. Pantay-pantay lang po tayo sa harapan ng Diyos. Lahat po tayo makasalanan.
Ang kailangan mo natin ay makilala natin sino ang Diyos. Dan hindi makikilala kung sino ka until you know who God is. And all your zeal for God's sake, quote-unquote, they are rubbish. Kaya binasa ko sa inyo itong Philippians chapter 3. Sinama rin po dito yung as a Pharisee, as to zeal a persecutor of the church. Pero sabi ko niya rito, in verse 8, indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, garbage, in order that I may gain Christ. He was just re-echoing, brethren, what is in the mind of God. That every kind of human works, including zeal, is detestable and unacceptable and will be rejected by God if your heart is not pressing on to the main prize of life, and that is Jesus Christ. If you are trying to bank on your resume, so to speak, para ikaw ay maligtas, lahat mo yung basura. Ni isang resume na yan, hindi mo tatanggapin ng Diyos. Ang kailangan po, we must be clothed with the righteousness of Jesus Christ. And, brethren, throw out of the window of our lives lahat ng mga yan na pinagmamalaki natin. Kasi baka meron pa tayong dadagdag dyan sa pinagmamalaki ni Paul na tingin natin makapanglilig ka sa atin. Kaya kung mag-ingat po tayo, if you have a zeal for serving God, but you do not have a zeal for studying the Bible, the Scriptures, brethren, mag-ingat ka. Yan ang dahilan para ikaw ay bumagsak. I have seen so many, well-meaning Christians na masipag maglingkod sa ministry, pero tamad mag-aral ng Biblia. Sila ho yung nagbabackslide. Sila ho yung nawawala later on in serving God. Sila ho, they are the people that fall away. Because if you are a real believer, you are seeking first God, to know Him. Kaya sabi ni Paul, going back to Philippians chapter 3, verse 10, sabi ko niya, that I may know Him. Yun ho yung kanyang ultimate goal sa buhay. Kaya yung kanyang oras, yung kanyang priority, nandoon kung paano makilala ang Panginoon Diyos. Yung kanyang zeal in serving God becomes only a natural outflow ng kanyang pagkakilala sa tunay na Diyos. It is not the other way around. You cannot know God by just serving Him. There's no way, brethren. You know God by seeking Him first, and His kingdom, and His righteousness sa buhay. Never, never neglect the Scripture. Because a true knowledge of God, brethren, will what? Will make or help you to be zealous in a way that would be pleasing sa Panginoon Diyos. Sabi nga ho ni Stephen Cole in the next slide, just as it matters greatly whether you take the exact drug that the doctor has prescribed in the exact amounts at the proper times, so it matters eternally whether you believe in Jesus Christ as the eternal Son of God, who took on human flesh, died for your sins, and was raised
from the dead. If you are zealous for a different Jesus or a way of salvation other than faith alone in Christ alone, Paul says that you are to be damned. Galatians 1:6-9. Kaya ho, yung zeal mo is only as good as its object. Yung value ng zeal mo, depende. Sino ba yung object? Na kung saan nandun yung zeal. Yung spiritual fervor. Kaya yung zeal natin, hindi mismo kung ano yung ministry mo. Magsasawa ka din eh. Kasi wala, ganado ka. Pag matagal na yun ang lagi mong ginagawa, tapos biglang walang tutulong sa'yo, you find yourself doing it alone, magsasawa ka, mainis ka, magre-reklamo ka. So magiging attitude mo yun, si Martha mo. Nandun yung zeal niya, pero yung zeal niya sa ministry, hindi kay Jesus Christ. Hindi sa kanyang salita. Kaya kinakailangan po, our zeal must be because we love God. Di ba? Because we want to glorify God. Sabi ni Martin Lloyd-Jones in the next slide, all roads do not lead to the top. Being sincere or zealous is not enough. Good intentions are not good enough if they are mistaken about the truth of the gospel. Religious zeal must always be tested against the core truth of the unchanging gospel. So it goes hand in hand, brethren. Masasabi mo lang, honestly, na yung zeal mo ay tama. Dahil habang ikaw ay may zeal, ikaw rin ay lumalago sa pagkakilala mo kay Kristo Jesus. Hindi mo nagsasuffer yung iyong pursuit of knowing God and His Scriptures. And then, umaabante ng gusto yung zeal. Because it has a way of deceiving you into thinking na you are growing. Because you are serving. Hindi mo. Kinakailangan nung ang nag-grow sa atin una-una ay yung mga ugat mo natin. Kasi ho, panaliman mo yan na ugat. Hindi ho paramihan at hindi ho palawakan ang usapan. Ang usapan mo lagi ay panaliman. Yung ministry is simply like a tip of the iceberg. Yung whole, yung mas malaking chunk ng iceberg, nasa ilalim po ng dagat siya. Yung po yung ating inner life. If we are cultivating it, then we are being stabilized from deep within. So that whatever happens on the surface, hindi ka mag-collapse kasi malalim ka. You are well rooted in life. Kaya, let's take heed sa mga sinabi dyan ni Stephen Cole and even ni Martin Lloyd-Jones. In our third point, religious people often miss salvation because they do not know about God's perfect righteousness. Anong ginagawa nila? They seek to establish their own righteousness. Sabi ng verse 3, for not knowing about God's righteousness and seeking to establish their own, they did not subject themselves to the righteousness of God. Now notice in the next slide, tignan ko natin yung contrast o yung pagkakaiba ho ng establish their own and submit to God's righteousness. God is saying through Christ, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. 2 Corinthians 5:21 ho yun. Pero yung mga Jews, ito ang problema nila. They are still attempting to work and earn their salvation. Ganun pa rin. Akala ko nila yung kanilang mga good works
yun ang maglilinis sa kanila. Hindi na may cleansing power yung kanilang mga good works to offset and to cancel out yung kanilang mga kasalanan. I remember meron pong isang article na nabasa ko when we talk about cleaning products, yung mga cleaning products supposedly sila ay nandyan to make things clean and germ-free. Tama ba yan? Okay? But did you know that cleaning products sometimes can actually be the vehicle for spreading soil and germs? So, paano mangyayari yan? Well, meron ng isang article about a high-end line of cleaning products. Ito yung nangyari doon sa Amerika. And they are sold under the name The Laundress, which was actually recalled at that time mga nearly 8 million units of the product ay na-recall, including po dyan yung mga laundry detergents, yung mga stain removers, yung mga surface cleaners, because they found out that these products were potentially infected with dangerous bacteria. So binanggit nila yung mga bacteria, hindi ko lang mamalitin kasi napakahaba ng mga pangalan ng mga bacteria na yan. So, pinahinto yung mga consumers na huwag na nilang gamitin o i-consume ang mga bagay na ito. Dahil naging baliktad ho yung resulta. The very products designed and marketed to clean the dirt and the filth, to make people healthier, were actually spreading germs that could kill them. So very ironic, di ba? And when we look at a spiritual parallel na nangyari sa buhay at puso ng mga tao, including of course the Israelites na ina-address dito ni Paul, ina-attempt po natin lagi na linisin ang ating mga sarili. We try to purge ourselves from the stain of sin. Tinatry ko natin i-scrub yung bahagi ng buhay natin na may kasalanan ng mga detergent ng ating mga human efforts, mga good works, mga zealous and well intentions. Pero kahit na ano hong gawin natin na pagpupursige para linisin natin ang ating nakaraan, ang ating kapasalukuyang mga kasalanan, nang akala ho natin stain remover ng mga religiosity, ng mga pious acts or legalistic works, lahat po ng ating mga efforts ay nagdadagdag lang actually sa ating mga kasalanan. Bakit? Kasi dinadagdagan lang po natin yung ating self-righteousness na siyang kinamumuhian ng Diyos. Kinamumuhian na nga niya kasalanan, dadagdagan mo pa ng self-righteousness, di mas lalong nagalit ng mga Diyos. Kaya sabi nga ni Isaiah that all our righteous human righteousness, all our righteous deeds are like smelly, filthy rags in the nostrils of the Lord. So the more you try to clean yourself, the filthier you become. Parang kinakalat mo lang. Parang yung mga sumasakay sa jeep ng mga bata, may dalang basahan, pupunasan yung sapatos mo. In reality, hindi naman nila binibili sa sapatos mo. Ikinakalat lang nila at dinadagdagan nila yung dumi na nasa shoes mo. Dinagdag lang nila yung dumi coming from their rags. Yan ang problema ko ng tao. Kung akala mo natin maglilinis sa atin, nagdadagdag pa pala further sa ating kasalanan and guilt and shame before the eyes ng Panginoon.
Sabi ni J.C. Ryle, self-righteousness is the largest idol of the Christian heart, as it stems from a seemingly good place and is often gradual and undetectable. Beware of self-righteousness in every possible shape and form. Some people get as much harm from their virtues as others do from their sins. Self-righteousness. Kaya lang Panginoon Diyos, nireserve niya yung kanyang pinaka-harsh words sa mga self-righteous. All you need to do is just look back at the Gospels. Kaharap niya yung mga Pharisees, yung mga scribes. Hindi mo siya nagdalawang isip na sabihin sa kanila na kayo mga hipokrito, mga ulupong, mga whitewash tomb, so on and so forth. Because self-righteousness, brethren, is what? An affront to the grace of God that offers free righteousness, a free and correct standing before Him, if only you would accept the offer of salvation. Okay, point number 4, last point po natin. Religious people miss salvation when they do not trust in Christ as their righteousness. So yan po yung verse 4. So itong conclusion ni Paul dito sa verses 1 to 4. For Christ is the end of the law, with the result that there is righteousness for everyone who believes. Now, sa ibang translation ng Bible, sinasabi ron, the goal of the law or the purpose of the law. Pero regardless mo of the translation, whether it is goal or the end or the purpose of the law, pare-pareho kung tama yan. Kasi ang mahalagang maunawaan mo, makita natin na ang pinakapunto ng batas ay si Kristo. The law is bringing us finally to the real reason kung bakit nandun ang batas. Sa amin nung pag-aaral sa men's fellowship, we are currently studying to yung One Perfect Life na libro ni Pastor John MacArthur. So, kahapon ho, nandun na kami sa Matthew chapter 5. So, dinidiscuss namin yun at doon sa Matthew chapter 5 ay pinapakita ni Kristo na siya ang fulfillment of the law. So he wanted to persuade yung kanyang mga hearers, whether yung mga hearers niya ay nasa synagogue or following him somewhere in the fields or in the desert, that he is the fulfillment of the law. So these laws are holy and perfect and good, pero they serve one main purpose, and that is to bring people to an understanding that they are sinners, because the law is a reflection of God's holiness, and they cannot keep up with God's holiness, that they have fallen short of the glory of God. Nang sa gayon, makita nila na sila ay makasalanan, and they will come to Christ. Kaya nga ang binibigyan ng punto ni Kristo doon sa Sermon on the Mount, even in chapter 5, ay yung righteousness ay hindi panlabas na either ginagawa mo or iniiwasan mo dahil yung actual action na yun ay isang kasalanan. So, binanggit ng Panginoon yung halimbawa, yung murder. So, sinasabi nila, pag ikaw ay pumatay, sabi ni Kristo, yan ay murder. Pero sabi niya, kung ikaw ay merong galit sa iyong kapatid, ikaw ay nakapatay na. And then, pinapakita na roon na
yung adultery, hindi lang yung actual act of doing, but it begins with what is dwelling in the mind. That if you look at a woman or even a man with lustful intent in your heart, you have committed adultery, and so on and so forth. So sinasabi niya sa kanila na ang righteousness ay hindi yung panlabas lamang na ginagawa mo. It is an inside-out religion. It begins from the inside. Kaya ang problema, pag tinignan ng Diyos yung inside mo natin, lahat mo tayo nagkasala. Lahat mo tayo, nagkakaroon tayo ng wrong motives. From the very depths of our hearts, the heart is deceitfully wicked. Yun na yun eh. Kaya kahit na anong gawin mo na panlabas, in the eyes of God, you are sinful. You are a sinner. You have been born a sinner even before you actually committed one mistake or one sin sa buhay mo. We live with depraved minds, brethren. Kaya ho yung ating thinking is paring habol. Kaya sabi ni Christ, unless your righteousness exceeds the righteousness, which is the self-righteousness of the Pharisees and the scribes, you will in no wise enter the kingdom of heaven. So if we think that the law is the end to itself, if we think that the law is the be-all and the end-all of everything, wala akong maniligtas. Wala po. In the next slide, it is most important to note that the sentence in verse 4 ends with, to everyone who believes. Now, sentences that are built like this are designed to allow the reader para i-consider ho yung kabaligtaran naman ng statement. So if you try to reverse yung pong meaning ng statement na yan, then the reader might read to everyone who believes and then think, isipin niya, paano naman kaya yung mga hindi sumampalataya? So pag hindi sila sumampalataya, well, isa lang ang ibig sabihin niya. They remain in their sins. No matter how self-righteous they are, they remain in their sins and they end up dying in their sins. John MacArthur wrote, next slide, Paul's conclusion is clear enough. Righteousness cannot be obtained through our efforts to keep the law. Rather, it must be, number one, given through Christ. Number two, received by faith rather than works. And number three, available to Gentiles as well as Jews. When it comes to salvation, Jews do not have special privileges. The law which was given to Israel is not, mahalaga ito is not the means of salvation. Meron kami noong ilang church nung ako ay teenager pa. Nakalagay ron, the 7 ways of salvation. Kung nandun yung water baptism, do not eat pork, yung mga ganun. Etc. etc. So when I look at my Bible, sabi ko, hindi naman yata ito yung mga ways para maligtas. So in fact, we decided to leave, but before we left, binaksan ko yung loob ko, kinausap ko ang yung pastor. At that time, I was only 19 years old. Pero feeling ko, kinakailangan, kausapin ko rin yung pastor in the hope na maliwanagan ko siya. Pero syempre, siya nag-stick sa kanyang position, so we have no other recourse sa family namin but to leave
nature's name. Because there's no salvation, brethren, in any other way except that which has already been provided. Christ, brethren, is the chief cornerstone. There's no other cornerstone in the Christian faith. So after looking at this passage, we are now concluding this, brethren, in the last slide. We can glean some principles here. Number one, Christ is the fulfillment of the law and offers salvation to those who believe in Him. Second, those who do not believe in Christ, though with great zeal and exert all sincere effort, will never achieve a right standing with God. And finally, Christians should be burdened for the lost as Paul was, and should pray and look for ways to witness to those that do not yet know Christ. I pray na lang. Dear God in heaven, we glorify and we praise you, Lord, for this time that you have given us.